Again mga kababayan, ma'am sir, good afternoon na actually. This is Jam, the Filipino channel na inyo pong lingkod. So today is December 15 na 2025 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Karen Street, Santo Niño, Marikina. At dadalhin po natin yan sa may Jollibee East Avenue, sa may Central Diliman, Quezon City. Sa may corner po yan ng Viluna Avenue, Pinyahan, Diliman, Quezon City po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon, sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Ano po? Magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. At samantala, makinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan. 0919278000 Viber hotline po yan. At siyempre pwede rin po kayo maging live caller sa 89444101 local 5671-5672 at 5673. Kaya po, tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney! Hello Attorney! Sa oras po na 1:05 ng hapon, natin na pong alamin ang ating pandito. Usapang bigas, usapang batas. Komplikado yan. Pero, ano nga ba ang sabi ng batas? Alright, nito mga nakaraang linggo, araw po. Green gate in front of 3-story apartment. Sa bayan ng mga tao, sa kayo po, o naman din, pag-uusapan naman po natin. Green gate in front of 3-story apartment. Hanapin natin yan. Hayop po, mga hayop in general. Yes, partner. Hindi po yung mga taong hayop ang ugali. Pero yung pong mga totoong hayop. Ano yung andilito? Yes. Alagang pusa, manok, Oo, so mga tumatawag dito sa mga callers natin. Oo, di ba magka-tandem sila? Pag-usap natin sila sa telepono. Pero yun nga po ang tanong natin, ang batang-tabang sa karanasan sa mga hayop. Discuss po muna natin itong patok na ito. Lahat po ba ng hayop ang kapalog sa patok? Oo, partner. Kasi, partner, kapag binasa mo yung batas, ang nakalagay dyan, protect and promote the welfare of all, lahat, sana all, terrestrial, yung mga hayop na nasa lupa, aquatic, and marine animal in the Philippines. Okay, so, buong teritoryo po ng Pilipinas, nasa lupa, Sa nasa lower house. tubig. Upper house, oo. Ba naman Sa yan? sky, gano'n, oo. Hindi, sa sky. Grabe ka, partner. H-A-Y-O Grabe ka, partner. A-Y-U-T. Hindi, pero itong tanong ko kasi, I ask this question, kasi di ba meron tayo binibenta mga laman? Ano? Okay, poultry, tama. Oo, so, kaya I ask that first question. So, ano ba Okay. yung violation? Meron ba tayong gray area dito sa mga? Hindi, kasi normally, yung mga inaalagaan, hindi yung pangkain. Yung karaniwan, yung raise, hindi naman po bawal. Yung raising animal for meat. Okay. So, alam natin yung mga manok, yung mga baka, baboy. So, nag-ingat po tayo sa pagkain na yung holiday. Naku, nagkalat ngayon ng mga Yes. double dip ng mga Opo. karne. So, pero bukod po dyan, yung ating mga inaalaga ay mayroon po at karaniwan na alam natin yung ating mga alagang aso at alagang pusa. Kasi meron pa nga tayong iwalay na batas para sa kanila, para yung Rabies Prevention Act. Pero kaya kasi natin ito napag-uusapan, kasi hindi naman ito bago sa Lothar. Makailang ulit na rin natin ito napag-usapan. Pero ngayon, ang dagdag na kaalaman natin, kasi dito sa mga nakarang araw, mayroong una yung report ay parang yung isang alaga Graph na po. naputulan na ito. So ano ba yung batas na sumasakop dito? Especially kapag nalaman natin na yung aso na nakakagat sa dila ng aso ay pagmamayari ng isang individual. Correct. So dito, ang pinag-usapan natin, ano ba yung pananagutan ng
may-ari ng asong nakakagat din sa kapwa-aso. Kasi malinaw po, napag-usapan na natin dati na kung yung aso ninyo nakakagat ng tao, dapat hindi ba sagutin natin yung Bakuna. oo, lahat ng medical expenses niyan. Oo, kung ano ba, may sugat, yung pag-dressing ng wound, pag-stitches, etc. Pero ito po, aso sa aso. So dito, partner, ang ating default na pag-uusapan, yan, applicable na batas dito, ay Article 21 ng New Civil Code. Ano po yan? Doon, partner, nakasaad talaga na may pananagutan kapag yung aso mo ay nakasagat ng kahit na sino. Okay, teka lang, hindi lang aso to. Oo, Okay. lahat ng Alaga mong hayop. oo, yung inaalagaan mong hayop, o dapat inaalagaan mong hayop, hindi nakapag-cause ng damage, including yung bite, hindi na sa tao, kung ibang hayop, na pwede ka pa rin managot. Kasi ang particular sa Pilipino, lahat ng ginawa mo willfully, o kaya lahat ng nagawa mo sa kapabayaan. So dito, result in negligence. Kasi dapat tandaan natin, lahat tayong may-ari, aso man yan o pusa, may tungkulin tayo. So alam ko, yung mga pusa pa talagang sinatali. Karaniwan, usually yung aso, ang nakadito. Wala akong nakikita mo sa Oo, ano. Pero pero- sila yung bell, yung color nila. Oo, Yung karaniwan. wala, pero hindi sila tinatali. At karaniwan, hindi rin naman talaga nangangagat yung pusa. Nangangalimot. Nangangalimot yan. Oo. Oo. Pagkabisakit na yung pusa yan. Oo. Yung iba din parang yung alagang sa dito, nanuluka, tama ba yung term? Oo, tama. Parot. Diba? So parang lahat yan, lahat ng Sakop yan. action Kumbaga, ng alaga mo, sakop ng pagkakita. oo, ang prinsipyo kasi din doon, partner, ikaw yung may-ari, responsibilidad mo yan. Kumbaga, lahat ng necessary consequences. Kasi, kumbaga, pagka nakasakit yan, kagaya nito, nakasakit ng kapwa-aso, ang presumption doon ay may kapabayaan. Oo. Pero dito naman, partner, tandaan natin, doon sa pinag-usapan natin, dapat yung nakagala pareho yung dalawang aso. Yes, so we will buy in from Isa na, kumbaga, mukhang naging biktima dahil naputol yung kanyang biktima. Oo. Sa parang yung biktima doon. At may-ari doon, may karapatan makakuha ng danyo para maipagkabot yung kanyang alaga. Pero doon, partner, pwede natin mag-isip, theoretically, baka meron din kapabayaan. Bakit siya nakagala? Oo, kasi kumbaga dito dahil nakagala yung dalawang aso, ang presumption may pagpapabaya. So yung may-ari ng asong nakagat at naputulan ng posible rin na mayroong contributory negligence. okay. So ibig sabihin, bagamat may karapatan siyang maningil, halimbawa ng ganyan, pwede mabawasan yan. Kasi meron din siyang kapabayaan na nagbunga din dito. Kasi tandaan natin, wala naman talaga may gusto, kumbaga, mag-awa yan, kagatan at magpupunta nga usually nitong alaga ng isa. Meron ka ba sa batas na ASEP? So we're talking about civil damages. Alam naman natin na madaling magpresenta ng ebidensya so you could get yung cost ng Oo, damage. or siguro mas exacto sabihin, mas madaling mag-alis. Oo. I-claim mo, pero Unlike kapag criminal complaint. So, kapag po ba sa batas na ito, so for example, itong Animal Welfare Act, hindi nakukulong lang ito. Criminal aspect na ito. meron partner, yung padyang pananakit sa mga aso or pusa. Cruelty, animal Cruelty to animals. Kasi partner, tandaan natin, napag-usapan na rin natin dati. Yung may mga businesses, talagang ang pinagkakakitaan nila. Sinasabong nila yung mga aso, di ba yung dog fight, yung literal na dog fight, partner. So kung yun, sadya yun, talagang may pananagutan sila at depende kung ano ang naging, kumbaga, injury dun sa aso. Halimbawa, partner, namatay yung aso. Yun, ang sinasabi ng batas, 1 year, 6 months, and 1 day to 2 years ang pagkakakulong. kulong, partner. So, yung isa naman, kapag hindi naman namatay, pero habang buhay na siyang baldado, kumbaga hindi niya na kayang mabuhay nang walang tulong ng nag-aalaga sa kanya yan. Mahigit 1 taon naman yung parusang pagkakulong. At
may multa doon sa isa, kung di ako nagkakamali, mataas din ang Pero per count multa. pa niyan is per animal. Yes, partner. So, yun. Pero So, bawat aso o alagang mamamatay, that's a year in jail. So, ito, 2 years nahanap in ko na. jail. So, partner, kung namatay, Oo. ang multa mo, Per animal. oo, kasi Per count. siyempre, tama. Dahil ang kaso ditong the animal subjective cruelty, di ba? Yun yung maltreatment. Sa pa, partner, or neglect. Kung pinabayaan mo ang iyong alaga, to the point na pinamatay mo yun, yan. May kalalagyan ka rin sa batas. Ulitin ko lang, 1 year, 6 months, and 1 day to 2 years. Kung hindi namatay, pero baldado for life, ang sabi ng batas, ay 1 year to 1 year and 6 months. So, isang taon hanggang kalahating taon na pagkakulong at may penalty na 50,000. Mas mababa ng kaunti kasi nga, hindi naman namatay yung aso o pusa, may alaga. Oo. Pero halimbawa, sinasabi natin, hindi naman baldado, hindi naman namatay, pero may injury pa rin, meron pa rin imprisonment of 6 months, Mabigat pa rin. 1 year, at 30,000 pesos. Or both, sa pananakit, torture, or sadyang pagpapabay. Okay. And we're not just talking about yung mga physical injuries, yung obvious na nakikita mo. Kasi meron po ko, for example, ako lang naman safety, pero pag pumunta ako sa mga madalamig na lugar, gaya ng ng Bangko, lagi ako naaawa kapag nakikita ko yung mga kabayo doon, may mga ilan doon na minsan wala nang kabayo, yung mga nag-aalaga, hindi na papakain ng ayos yung mga tindahan sa mga kabayo, makikita mo na payat na, makikita mo yung Diba? stage na doon pa po, it's not a violation of law. May provisions pa about it. Nakaranasan ang pagbibigay ng sapat na pagkain, tubig, shelter. Nakalagay dito, partner, pinarurusahan ng neglect. Pero kasi, dahil hindi tayo safe, so kailangan natin ang expert opinion, hindi lang yung mga vet partner, pati yung mga animal rights, animal welfare organization. Tanong sila dyan, ano ba yung telltale signs ng ay grabe Ano kaya to? hayop. Well, sabi na kabayo. Meron Meron pa kaya partner, dito? dehydrated. Bawal kumaliwanag. Mula yung kanyang bibig. Yan. Oh, Sign of meron. dehydrated. Siyempre, kita mo naman na pawis na pawis at hindi na sa tamang kondisyon. Hindi mukhang healthy, mukhang malusog. Oo. Ang hayop na yan. Naalala ko kasi nung hindi pa ako reporter nun, nung na-witness ko yung gano'n, tapos na nagkipag-away ako, napakabata. Sorry, sorry, nakipag-away ako dun sa sinol out ko yung may-ari ng kabayo. Parang hindi po masyadong makahinga, mainit po ngayon, baka pwede naman painin mo muna, hindi yung pinatali mo dito sa photo, o baka pwede naman po na alagaan nyo. Kasi ligawan ako, hindi naman sa'yo alaga ito, bakit ka ba nakikialam? Property ko ito. So, yun kasi ano bang nandito sa Animal Welfare Act, pagmamay-ari mo na, at bibili mo na, at property mo na yung alaga, so whatever, hindi naman eh, diba? Hindi lang kasi wala pang ilo-attorney ng panang-party. Hindi ko pa alam kung bakit na to. Ngayon, kaya ko nang sabihin sa kanya, pwede ka mamahulog. Pero sino pwede magreklamo? Hindi naman pwede magreklamo ang kabayo kung kita sa proseso. Alam naman natin yun. What can file a case against Okay. Kagaya nito, Bart, halimbawa, yung instance na yan, halimbawa na may kumuha ng picture, video, nag-viral. Pero kasi tandaan natin, kahit naman anong kaso, civil case, business case, dapat pinagbabatayan pa rin lagi. Ay, ano ba yung, kasi minsan, first impression, hindi yun ang katotohanan. Kasi minsan, halimbawa, totoong hindi napakain sa rin pala, nakakawala. Kaya hindi napakain. So, kailangan pa rin natin masusing, imbestigahan bago tayo magsampa ng kaso. At yan naman, nasa sistema naman ng ating batas, yung tinatawag natin yung process. Ginagawa na. Yung pinag-uusapan natin dyan, yan ay magiging business na. Diba yung Kenyan business na nag-business ka na, at alam ko meron yung takdang sila. Hindi yung parang inaalagaan mo lang, parang yung mga anak, hindi mo napapamigay. Akin, lolo na ako, di ba? Ako ko na yung mga yan. Ang kinig ko na
namang ganun. Okay. At tandaan natin, bukod dyan sa mga sinasabi ng obligasyon pagkuha ng permit, kung sakasakali mag-isip mong gawin ng yung obligasyon, unang-una, yung mga papuno. Okay yan, nandun yan sa Race Prevention Act. Kailangan mong mapabakunan. At dito nga, parang ginagawa na ng mga karamihan sa mga institusyon, kadali libre na po pagpapabakuna ng rules. So wala na tayong ganyan, kailangan na lang natin. Yes. Meron ka ba alaga pa? Dati meron, pero dahil nung nag-act up yung Asthma mo. ika ng aking mga anak, kailangan maalam at pa-adapt namin yung aming maalam. Ganda, oo nga eh. Ako wala talaga akong alaga eh. Kasi alam ko sa sarili ko, hindi ko Kilala ko yung alaga. Oo, nakapampagda na yun. Anak ko pala. Yun lang po kaya natin alaga. Napakaganda naman. O nakakagala, kompleto naman vaccine. O mga kapamilya, kung kayo may mga katanungan sa dito, may alagang hayop, isa, meron kayong scouter ng incident sa amin. Yung mga tumatawag nyo, di ba? Yes, oo. Nakakalmot, paano ba daw makakigil sa may-ari? Tawag po kayo sa aming pong hotline 0919-270,000. Hindi ko po hotline, pakijot down na mga kapamilya 0919-270,000. Magbibigay daw po muna kami sa ilang mga paalala. Time check po muna tayo, partner! Ang Philippine Standard Time ay 1:31.5. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Gcash. Ngayon na palapit bilis na ka na. bukod sa sangkat mo sa merkado, umaapaw na rin ang scam. Huwag mag-click ng mga kahinahinala link para palagi tayo isip maging mapagbansa at mag-support agad sa otoridad para hindi mabisma. Huwag kaya ang sirain ng scam. Ang kuha ng pagbigayan at pagmamahal. Isang paalala mula sa Gcash. Basta may link, huwag i-click. SMS Sporting Scam yan. Gcash is regulated by Bangko Sentral ng Pilipinas. Basta AM, DCMM. Yolo Pascual po, sa upo at ika, may Flemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Flemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na labindi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Flemex 40 Lagundi and capsule. Basta Lagundi, Flemex. Easy. Bitag-sig Glenn is the generic name of Flemex 40. Symptoms persist and filter dump lang ka ng tema, tigilan mo. Maluwag ang paghinga sa Flemex 40. Basta Lagundi, Flemex. Ang Flemex 40 Lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Fake news? Maling akala? Scam? Business? Iwasan natin ang mga yan. Everyone at one. Sa legit source ng mga balita at informasyon lang maniwala at magtiwala. Follow ang official page ng DSWD at DSWD Serve sa Facebook para sa tamang tulong sa tamang informasyon. Tandaan, at DSWD Serve sa Facebook o iskan ang QR code na ito dahil bawat buhay ay mahalaga sa DSWD. Anong handa natin sa Noche Buena? Kung may budget, siguraduhin may gulay, bukod sa karne at iba pang mga pagkain. O sundin ang pinggang Pinoy para sa balansis pagkain. Hinay-hinay rin sa pagkain ng matataba, maalat, matatamis. At, lalo na, yung pagiging ng alam. Tandaan, lahat ng sobra ay nakakasama sa katawan. Hindi man kailangan pumasok ng lahi. Basta sama-sama sa salo-salo. Magiging mas merry at pasko. Maligayang Pasko po at matagalang bagong taon mula sa DZMM Radyo Pastor ng Ibeta at DZMM Teleradyo. Balitang bago, bago. Sa DZMM Radyo Pastor ng Ibeta. Basta AM, DZMM. Basta batas. Hello, attorney yan! Sa pagbabalik po, isang tambalang ang susunod na nalapuntayan ng ating report. Dahil Undersecretary Maria Catalina Capral, report ng ICI. Narito ang balitang konfirmado, sigurado, at inspirado patrol. Boss Carmen Jong, magandang hapon.
kahapon for a no-show sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure si DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Ayon kay ICN Chair Andres Perez Jr., wala pang balita ang komisyon kung dadalo pa si Cabral sa uling araw ng pagdinig ngayong taon. Umarap sa ICIC Cabral, muling umarap sa ICIC Cabral na isa sa mga itinuro dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na kasama dating DPWH Undersecretary Manuel Bunoan na kumukubra umano na porsyento sa mga infrastructure project ng kagawaan sa pamamagitan ng pagtatakda ng hatian o apportionment ng budget na budget meeting para sa allocable funds ng DPWH sa National Expenditure Program noong Setyembre. Samantala, tumanggi naman magkomento si Reyes sa pugong-pugong na susunod na magre-resign si ICI Commissioner Rosana Fajardo. Ngayon, ang muling araw ng paninisigan ni ICI Commissioner Rogelio Sison na nagiliw sa pwesto noong nakaraang buwan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol John Garner, DFM. Maraming salamat din, Governor, sa kasalang insidente ng Historic Road kung saan sa maninisa ang nasugatan. Dagdag pagirap sa kabuhayan at sinugat sa mga maninisa ayon sa makabayang grupo. Narito balitang kumpirmado sigurado at sigurado Patrol Susan. Dahil sa isinurit ng iba't ibang civic groups ang Oriente ng Toledo ng tanghayagan ng seksyon kung saan nagsada ang tatlong mahinisang Pilipino at nasira ang mga bangkang pangisa matapos ng harangin at bombay ng high-pressure water cannon sa mga sakit pagdagat ng China. Si Jose Antonio Goyce, chairman ng Alyansa Nagpantay sa Kapayapaan at Demokrasya at ibang mga bayang grupo na hindi maaaring ituring na karaniwang harassment lamang ang sinene dahil bigyan ng mga biktima na hindi armado at biktimong nahihisa sa loob ng saklaw ng karagatang sabak ng Pilipinas. Anya, malinaw na pinasya ang aksyon upang manakot at itaboy mga biktima mula sa lugar. Ang pananakit nila sa mga mangisda ay hindi lamang na labisar sa mga bangka, kundi direktang pag-atake sa kabuhayan, pamilya at sigat ng sambayan ng Pilipino. Sa Sipanegosya, ang Insidente ay isang seryosong hamon sa grado ng bansa at hindi dapat patay sa tabi o kalimutan. Ngunit binigyan bilang super sa planang ng Pilipinas. Ang response show ay sunod yan sa 20 Army ng Ruling, kaya may ganap na karapatan ng mga Pilipinong pangisda rito. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Brad. Yan na yan. Maraming salamat, Ibra. Umano'y posibleng kaso ng Aling Duo 2.0, inumbestigahan ng Senado. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Senado atin. Sa Radyo Patrol, Robert at Emano Bano. Robert, magandang hapon. Magandang hapon, attorney. Bumulong ang investigasyon ng Senado sa manibaling paggamit sa mga government identification documents, particular sa kaso ng isang Joseph C. Sinabi ni Senator Ontiveros, pinakasentro ng issue ay ang pagiging Pilipino ni C matapos iulat ng Bureau of Immigration na ang mga fingerprints sa pasaport Pilipino ay tumumpa sa mga fingerprints ni Ben Dongden, isang Chinese national na nag-a-apply naman ng amnestia sa ilalim ng Social Restriction Act. Tinanong ni Ontiveros kung paano siya naging Pilipino at kung ang kanyang pagkakakilanlan ba ay legal na nakuha o ginawa lamang para sa espesyal ng pribilegyo. Anya dahil sa pagkakakil o pagkapakilala ni bilang Pilipino, napasok ito ang Coast Guard Auxiliary at nakapasok dito ang sektor tulad ng paglilinya at resource extraction. Dapat nililiga naman din na siya ex-Pilipino at pinabulaanan ang mga paratang sa kanya. Sabi naman ni National Intelligence Coordinating Agency o Liga Director Ferro Silvio, ang kabinete ay posibleng sabihin sa pagbansang seguridad na nararapat yan ng maigit na pagtutukot. Pinapasayaan niya itong criminal case kundi tumatawid at hindi lang risk monitoring sa mga institutional efforts at proteksyon sa national interest. At ito ang anihan hindi sa iba't ibang mga kaso kaya dapat bantayan. Sa kasalukuyan, nasa posisyon ng Bureau of Immigration matapos na rin dito ang Agosto sa Nakiya. Dahil nasa ilalim ng investigasyon ng PI dahil sa umaling iligal sa pagkakaroon ng mga dokumentong Pilipino. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DCFF. Maraming salamat, Robert Mano, at sabi sa mga Radyo Patrol. Bastang may nangyari, nakareport agad sa DCFF. Radyo Patrol sa Istresa. Alright, partner, mabilis ang flash lang po na aming mga hotlines. 09192783,000 sa mga nakikinig po dyan sa radyo. Hello po sa inyo. Magpadala na kayo ng mga katanungan po ninyo. Mensahe dito po sa amin sa Hello Attorney Partner. May tanong na tayo natanggap sa live stream.
55555. Ayun, ang sabi po niya, saan po pwedeng magreklamo kasi nakakawala po yung mga aso ng kapitbahay namin. Eh kahit na mga active, eh tatlong pamatuloy ang mga yan at walang mga bakuna. Sabi ko, saan po pwedeng Una-una, meron kayong pwedeng pagkukuhan yan sa barangay. Pangalawa, yung city or municipal veterinary office. Kasi karaniwan yung city or municipal town, mga nagpuli. Kasi hindi ko alam kung meron kayong mga lokal na ordinansa na nagbabawal na pagalain yung mga alaga at dapat nandun sila sa confines ng yung bakuran para hindi sila makapamerwisyo. Kasi minsan parte hindi lang yan sa kagat. Minsan yun, siyempre ngayon, encourage natin lahat mag-exercise, diba? So kung marami nakakalat na atin, hindi safe ang ating mga jogger, walker, Bilis na tatakbo ng banyo pag ginagol ka doon. correct. At siyempre, yung laging panganib na kapag may nakagala-gala, yun nga, makakakagat. Diba? Oo. Ang ganda po pinag-uusapan natin po kasi marami po mga buhay ngayon sa buhay very intensive. Marami na talaga ito yan. Marami. And at times, kasi yung kapatid ko, meron sa alaga ng aso. Meron sa, sila sa yung malalaki, maliit, poodle, toy poodle. Oo. So whenever nasa mall kami, marami mga aso pupunta dun sa Siyempre. kapatid ko. Joke lang. Doon sa alaga niya. Amoy, di ba? Kasi di ba yung mga aso nag-aamoy Oo. yan? Eh, di ba may iba magkakahulan sila and all. Eh, maganda po na alam natin ang batas ng kasi bakit may magreklamo na merong makagat dyan o may magreklamo na pasasabi sa kumakain na isian ang isang estado. Kaya yung iba talagang kailangan nakatalo po yun pang papasok sa Correct. Kasi pag sinasabi rin sa mga kumakain, hindi lang Oo eh. hindi lang number 1, number 2 pa. Oo, eh yung iba kasi mga may-ari, ayaw nilang inaya po yung ako. Pinapati na rin naman yan. So, Pero, kung po ganyan, ano is Loma when the establishment to oo, pet kasi owner. partner, tandaan natin, yung sinasabi ng civil code, pananagutan mo lahat ng, kumbaga, responsable ka dun sa aso. So, responsable ka sa kung ano man. Yung gagawin yan, yung paglumin, pag-ihi, tandaan natin yung pag-ihi. Eh, bukod kung restaurant yung ihihan mo, Ako, patay na. eh, malaking damage yan dahil yung amoy niya, basta-basta yan kahit Naaalis. ilang hugas mo yan. Oo. Kumbaga, at yung iba talagang kung hindi naman regular ang pagligo ng iyong aso, siyempre, nakaka-turn off naman sa mga kumakain. Diba? So, Oo. bagaman, kumbaga na-appreciate natin na maraming commercial establishment, hindi lang yung mall, pati mga restaurant. Ibig sabihin na pinapayagan sa'yo, nagsin ng iyong mga alaga, license na nag-away na lahat. Ibig sabihin, oo, pinapayagan po kayong dalhin sila, pero dapat malinaw po sa inyo na responsibilidad nyo pa rin sila at ano man ang gawin nila ay pananagutan pa rin po sila. Kung meron na permisyo, meron ang sali, Iwasan diba na support pa tapos mga ate or pinsa na hindi lang ako. Parang, kung ganyan ba, hindi lang yung parang ilang support sila. So dapat nakikita mo, ipagpasok mo doon sa mall na ito, ba, nakalagay, this is a friend. Pet friendly. Pet friendly establishment. So alam mo na, kumbaga kung ikaw ay may asthma, so yun, tama, pwede ka naman mag-precaution ng mask or kung ano ba, mag-spray ka na dyan, mag-gamot ka na, bilang precaution, diba? Hindi mo rin, hindi ka pabayaan ka na rin doon. Kasi hindi naman, yung mga pet owners naman, responsible naman, hindi naman yung itututok sa'yo or Kaya ba yung responsible sa'yo? diba? Hindi naman yung gagawin yun. Pero halimbawa, normally, naglalakad ka lang sa mall, so kung ganun ka ka-sensitive, dapat meron ka ng kumbaga tag na pag-iingat yun sa'yo. Diba? Yung tag pa lang, so dapat naka-full, diba? Nakatago yung arm mo. Kasi minsan yung natikitan ka na, umamantal na yan, diba? Hindi mo alam yung allergic reaction. Pero ikaw, yung may katawan, alam mo, basta sa may katawan mo, dapat, ka rin. Alam mo ba pinag-uusapan natin mga hibol-hibol ngayon? May nagpag-active sa bahay ngayon. So, abala sa sala. Hello sa iyo. Alaga mo, marunong ka. Oo, magkano yung alaga ko. Sabi niya ayaw kong masakit yung mga bikot.
pala. well trained. Oo. Ito may message dito. Tawag dito, si Miss Maria Dulce. Sabi niya, mahirap yung mag-maintain ng alaga. Bukod sa pakain, kailangan din pabakunahan at pa-check up. So it's like adopting a child. You have to, before Tama you, ka dyan, partner. before you go sa test, di ba? Or before ka kumuha ng test, kailangan mo muna i-ask sa sarili mo, ano ka ba? Financially stable ka ba? Or kasi hindi siya seasonal lang na Para mag-aasawa pag-aalaga. na eh. This is Pero only totoo for naman your eh, kasi responsibility eh. sa English na sinasabi, commitment and responsibility. Kasi Oo. kailangan committed ka sa pag-aalaga niya. Pero sa tingin ko sa Pilipino mas malita. Kasi ang salita natin dyan, partner, pananagutan. So you are responsible, pero bukod doon sa pananagutan, pinananagutan mo yung kanyang pangangailangan. Kailangan mo rin panagutan lahat ng kanyang gagawin. So yung mga necessary contribution ng kanyang gagawin. Wala ko sa kapatid ko. Ano mo ba nakakatawa sa mundo? Ang daming stroller. Oo. Mas magulat din. Hindi ka Ang pang naman bata. to, ang bata. Kulang pa sa mga stroller At dito. yung stroller na pasadya para sa mga pets mo. Kaya basta, yung kapatid ko. Pwede ko nabibila ako sa kakain ko sa bahay. Name, partner. Parang. Kaya wala na talaga. Ilang mga kapatid ko, isa lang dito sa Pilipinas. Pero talagang custom made yung stroller, Wow. yung Cola, oo. yung collar, yung pangalan mo sa so alam mo sa sarili mo talagang para sa kanila kasi yung pet niya. And well, diba, may mga tao na may extra budget. Yung iba wala extra budget. So parang you have to think twice. Kahit sa gusto ko mabuti, maka-alam ka lang alam. So para sa kanila din naman yung kumbaga parang karapatan nila yun. Bigyan sila ng magandang buhay. Hindi mo pag wala ka ng pera, hayaan mo mag-usap sila, di ba? Kung mahal mo naman talaga, di ba? Para din yung sarili ng anak. Yung Kaya for parents yung tawag. Oo, yung dami, di ba? Para merong, kumbaga, tender, loving care and Oo. attention. Oo. Isa lamang naman ng ating katawan, so alam dapat natin ang ating limitasyon. Oo, kaya wala akong alaga. Kasi di ba, alam ko yung limitasyon ko, girl, hindi natin kaya yan. Hindi ko nga masisipang tulog sa screen. Pero ito partner, dito sa Animal Welfare Act, wala pong nakalagay na limitation sa kung ilan ng alagang pwede mong alagaan sa bahay. As long as you're financially capable, emotionally, physically capable. Yes, partner. The At more hindi mo siya ano naman. ginagawa. Kasi pag-usapan na yung nagbibenta ka na, tandaan natin, yan ay may mga man yan, government registers for yung, di ba? Pag sinabi, pag in-advertise, bibili or mag-a-adapt ka ng aso with complete paper, di ba? At hindi lang yan yung bakuna, kundi yung kanyang bilhin. Di ba? Anak siya ng dalawang champion. Di ba? Oo, May mga grabe. ganun. Sobrang, nakita mo yung mga documents? Yes, yung mga partner. ganyan yan. May terms sila dyan. Libon, Hindi po yan birth certificate, ha? Patunay yan na maganda sila. Yan. Kumbaga, kasi yung iba po, ginagamit yan, or sinasali ang kanilang mga alaga sa mga kompetisyon. Ay, yes, Either oo. pagandahan or pagalingan, yung mga tumatalon. Yes, oo. Sirko, yan. Exhibition. Pero pag anak siya ng champion, alam ko nakalagay dun sa papel yun eh. Oo. So parang dagdag bayad, I think. Mas mahal. Mas Tama. mahal. Tama. Kapag anak ng champion. Oh, imagine mo kung may papel tayo ganun, Liza Aquino, anak ni ganyan. Ni ganyan, di ba? Buti na lang wala ganyan sa atin, mga Kumbaga sa mga aso yan, yung mga royal. Oo. Naalala ko lang yung royalty kasi nakita ko si Doc Dennis. Ano ba? Si Doc Dennis are very, very generous. Yes. Masaya ng party kagabi because of Doc Dennis. Pero kung nag-message dito, si Reynaldo Bona Obra, Okay. dito sa aming lugar, halos kapit-bahay kami mga aso. Iba pakalat-kalat. Mag-aalaga sila pero hindi marunong kasi hinahayaan lang ng iba na pag-alagala. Parang pare-parehas ang concern ng ating mga Oo. kapamilya ngayon. Dapat sa barangay, homeowners association. Yan, pwede. Or, sabi nga natin, Mhm. city pound or city vet na karaniwan under yan ng city health office Ayun. or municipal health office. Oo. Dapat, teka, maganda pinag-usapan natin ito. Bawat local government unit, dapat meron silang department for this. Yes, partner. Nasa batas yun. Partner, nasa bata, bukod doon, Mm. may nabasa rin ako dito, partner, na ang ating Secretary of the Department of Agriculture, Pension, Secretary Laurel, Oo. Sue Laurel, sabi niya, pwede kayong mag-deputize
ng animal welfare enforcement officers from NGO. Tanda natin, marami mga animal rights, animal welfare advocates, community organizations, and other volunteers who have undergone training. Ito pa isa, the Philippine National Police and other law enforcement agencies can also designate animal welfare enforcement officer. So yan, bago yan. Kasi ito yung susog doon sa Animal Welfare Act. Ito yung Republic Act number 10631. So marami na pong pagbabago sa batas at lahat naman po ito ay kumbaga, kagaya ito, common problem yung mga kapitbahay natin na hindi kasing responsable ng hinihingi ng batas. Ayan, marami na po tayong nakampi. When you say deputize, ito, Yan. if i-deputize sila, ibig sabihin po ba may karapatan sila na i-impound? Manghuli. Oo, pero tandaan natin kasi pag sinabing deputization, sa batas po, parang yung kaya ng authority ng Secretary of Agriculture, anything related to animals. Ang atin namang Philippine National Police, enforcement of law. So, titingnan din natin dun sa mismong appointment papers or deputization document, doon natin makikita ano yung pwede nilang gawin. At karaniwan din, meron din silang malamang ID or tsapa na nag-indicate ano yung kanilang katungkulan. At siyempre doon sa appointment papers, makikita ano yung extent ng pwede nilang gawin. Kasi partly, ang hirap nun, nung manghuhuli ka, una, saan mo ilalagay? Paano mo Actually, sa yung next transport? question ko Diba? At wala yun tayong mismo pang impound. huli. Yun usually sa mga lokal na pamahalaan. Sila yung may primary responsibility to maintain yung mga city pounds or municipal pounds. Kasi delikado, kailangan nyo ng training kasi iba-ibang Yes, actions partner. ng mga hayop eh. May mga ibang hayop na talagang vicious kapag hindi nila kakilala. Lalo na what if sila may impound yung mga what they call mga askal. Yes, partner. So, medyo delikado na kita niya. Especially hindi mo alam kung may rabies o wala. So, doble ingat. At dapat talaga may proper training bago ma-deputize. Saka yung partner, ay meron po tayong live caller si Frank. May tanong siya tungkol sa developer. Okay. Sir Frank, magandang hapon. Welcome to Hello Attorney. Hello, yes, so Go ahead, for Opo. inquire lang ako. Meron kaming kaso kay developer. Opo, huwag na po natin pangalanan. Ito, go ahead. Saan Yun. niyo po na-file yung kaso? Kasi ano ang nangyari doon, may reklamo kami sa DSSUD dati. Dati. Okay. So, dati po, hindi kami dahil dun sa payment ng monthly dues. Okay. Oo, kasi sinacharge sila dati under kay developer yung payables. Okay. For almost na nag-compile yung mga babayarin umabot na ng 10 years Oh, wow. yung dues. Mhm. Recently kasi ang nangyari, pinatayan na kami ng tubig. Pinatayan kami ng tubig. Pinapasettle sa amin yung payable doon na sa dito sa admin. Okay. Sir Frank, linawin lang po natin para sa benefit ng ating ibang mga kapamilya. Kasi po, bago ninyo na-acquire yan, yan Okay. ay pag-aari ng developer, tama po? At dahil Opo. gawa na yan, merong hiwalay na entity. Condominium po ba ito or subdivision po? Opo. Okay, condominium, usually meron po tayo tinatawag na condominium corporation. Sila po yung nangangasiwa sa lahat ng maintenance, Opo. di ba yung mga butas na tubo, yung mga leak, Opo. etc., kuryente. So, meron po condominium corporation na siya po naniningil ng tinatawag natin condominium dues para condominium fees para po doon parang membership di po ba sa kagaya sa COA. Pero ganun pa man, ang sinasabi ninyo, may utang dating developer at dapat bago nyo na-acquire, sila dapat yung may utang. Pero after ninyong na-acquire, kayo na ang sinisingil. Kahit yung na-acquire, yung na-incur na liabilities nitong developer. Kasi kung tutuusin, Sir Frank, kayo na yung mayroong hawak niyan ngayon. Kayo na yung present
holder, present owner na. Tama po ba? Nabayaran nyo na. Tama po. So kung tutuusin, dapat tiniyak ninyo bago niyo yung tinanggap na either nabayaran niya ng developer or kasama sa inyong kontrata na lahat ng mga na-incur na liabilities prior to your acquisition ay dapat for the account of the developer. Kagaya niyan, kasi yung kumbaga yung condominium corporation eh, wala na siyang privity of contract doon sa developer dahil kayo na po ang present owner. So kung baga, ang inyong legal na remedyo, kung talagang mapipilitan kayo, kasi hindi naman po kayo pwedeng mabuhay na walang kuryente, walang tubig, hindi po ba? Mapipilitan kayo magbayad niyan at yung developer, kasi malinaw naman kailan ninyo na-acquire. So dapat, prior to your acquisition date, eh lahat ng mga dues or mga fees ay dapat for the account ng developer. So nagkakaroon po kayo, kung sakasakaling babayaran nyo si Condominium Corporation, magkakaroon kayo ng cause of action na singilin parang yung utang ni developer. Pero kumbaga, pwede kasi talagang mag-insist si Condominium Corporation na singilin kayo dahil kayo po yung present owner. Opo. Sir Frank? Opo. Pero yung ang nangyari po kasi, attorney, 2 years ago lang na-organize yung condominium court, yung COA. Okay. Opo, 2 years ago lang na-organize. Ang nangyari kasi, control ni developer yung COA. Okay. Sila rin kasi yung mga board of directors Oh. doon sa Ang daya naman nun. So, hindi nila binayaran tapos kayo ang sisingilin. So, paano po yung control? Kasi madali pong sabihin na may control. Pero tandaan po natin, sa batas, saan man tayo makarating na kaso, kailangan po natin yung ebidensya doon sa tinatawag nating control. Pero kasi, nakakuha po kami yung mga GIS, yung mga directors doon sa kumpanya. Kaya nakita namin na yung mismong developers, sila rin yung so may, director. ang tawag po natin dyan, interlocking directors. Kasi pareho, di po ba? So talagang mapapakita natin. So kung tutuusin, eh baka niloloko lang kayo nito para maiwasan nila. So kung tutuusin, kung ganun po yan, eh pwede niyo po silang pareho kasuhan. At sa tingin ko, kagaya niyan, yun po bang na-file ninyong kaso dati sa developer? Sabi niyo, wala po ba nangyari doon? Hindi na siya buhay? Na-archive na po ba? Ano po nangyari? Ano po kasi recently kasi pinabarangay na namin ng ilang beses. Kailangan daw makakuha ng 5 settlement agreement kung anong nangyari sa issue. So, nakakuha kami ng 5. So, ngayon namin ipafile. Kasi dati po, sa discuss lang namin sa hindi sa korte. Okay, pwede po yun. Ang nangyari ay yung recently naputulan ng tubig, hindi po matiraan yung bahay. At mapipilita kayong umupa. So yung damage yun doon, pwede ninyo sumilin sa kanila dahil kapabayaan nila or kagagawa nila. Parang mukhang sinadya, hindi po ba, hindi nila binayaran tapos kayo lahat magbabayad. Yung utang nila, sa inyo, ipinapataw. Pero check nyo rin, Sir Sam, ang kontrata. Kasi po, parang baka naipasa sa inyo yung pananagutan na yun, hindi nyo namamalayan, hindi nyo naman kayo. May kopya po ba kayo ng video screening? Opo. Pag kung sakaling ba, sakaling sa kontrata, hindi po sa pwedeng consent. Pwede pa rin po eh, kasi kung tutugusin, dapat pagka pumapasa ka sa kontrata, ikwentas claras, kung hindi po, kung pinalusot po nila yan, or sinasabi nila, hindi na pag-usapan, tapos pagdating ng kontrata, pirmahan mo na sa dulo, hindi ka na binigyan ng pagkakataong basahin, pag-aaralan yan, eh, kung pwede nyo pa rin pong i-consent, kasi hindi naman po yan makatarungan, dapat pumapasok kayo sa mga obligasyon na alam ninyo yung mga pananagutan at responsibilidad, hindi yung parang napalusutan kayo. Kasi tutuusin, dapat yung dues nagsisimula upon your acquisition, hindi pwede before. Diba? Madaya naman yun. Opo, kasi ang nangyari, walang narinig po na isunog or sa tanong time. Yun. Kasi may Kagagawa nila yun, hindi nyo control yun, hindi po ba? So, mukhang, kumbaga, marami pong indikasyon na kumbaga may pagkupor, marami pagkulang itong developer. At ngayon,
na sinasabi ninyo, parang ano lang nila tong condominium corporation, parang extension lang nila dahil apat sa kanilang board of directors ay kumbaga official din ng condominium corporation. Opo. So ganun na lang po. Attorney, makahingi ng ano na lang. Para pwede namin sa inyo ipa-refer yung kaso kung pwede. Actually, kailangan niyo po ng private counsel po para dyan. Okay. Lalo na po, kung meron kayong kakayahang magbayad sa abogado, baka hindi po kayo mapagbigyan dyan sa ating public attorney's office. Pero kung wala naman talaga kayong kakayahan, kuha lang kayo ng certificate of indictment sa barangay, certificate of indictment, at may entertain na po kayo sa public attorney's office o kaya sa Integrated Bar of the Philippines chapter po sa inyong lugar. Okay po. Pero may ano po ba kayo, attorney, na ma-refer na private counsel na medyo piyasa sa ganitong Marami naman po. Ang suggestion ko po kung saan po kayo nakatira, dyan po kayo magtanong. Okay, sa mga kaibigan ninyo na meron ng experience. Kasi yan po yung mas maganda, hindi yung out of the blue. Yung meron gagarantiya na mas matino itong abogado. Kasi ano po yan, trust-based relationship po. Trust-based. Oo, sa abogado po ninyo. Okay po, Sir Frank? Ako, attorney, pero yung pagpat din ng tubig, pwede bang maisip? Saan kaya pwedeng ma-refer yung pag ganyan, yung pamamaraan nyo ng ganyan? Opo, kasama po yan sa relasyon ninyo bilang condominium unit owner at yung condominium corporation at yung nakikira pang responsibilidad ng developer sa inyo. Okay po, Sir Frank? Okay po, attorney. Maraming salamat po sa inyong pagtawag. Okay po. Ay, sus. May ano po tayo. May anong tawag dyan. May enforcer. Bawal tayo tumigil dito. Attorney. Hello, attorney. Ba't tumawid to? DZMM. Basta AM, DZMM. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Flemex for Kids. Mommies, agapan na galoobo at lemang nakabara. Pangbatang lagundi, Flemex. Ubo ng anak, Thank you po. nakababahala, Thank you po. makatema. Para saan? Flemex for Kids ang pambating mo. Ang Flemex for Kids ay gawa ng lagundi. Tinutunaw at pinalalapat ng flema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat. God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po. So this is John pa rin, the Filipino channel. Ang inyong pong lingkod. Paalam po.